Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Madalas naririnig ho natin ang katagang kapag kayo po'y uminom ng alak, wag ho sa ulo dalhin sa tiyan para wala pong mangyayari po aksidente. Dahil madalas, ugat ito ng gulo. Malala pa niyan, mga krimen pong katulad nito. Panoorin po natin. Pasado 1:00 na madaling araw, 12 ng Pebrero taong kasalukuyan, binulabog na dalawang magkasunod na putok ng baril ang Sitio Payong sa barangay Old Balara, lungsod ng Quezon. Kasalanan po ito ng asawa niya sa ni Fernando eh. Wala naman po talaga kasalanan siya sa kanya. Dapat ako po yung kaaway niya. Dapat ako po yung ginawa niya ng ganon. Kahit minsan, hindi raw pumasok sa hinagap ni Jinky Abiga. Nasa harap mismo ng kanilang tahanan at tindahan, babawian ng buhay ang kanyang kinakasama na si Marisol Paloma. Yung suspect, parang nangungutang ng alak. Pumunta sa tindahan, sarado at kinatok ulit hanggang sa nagbukas. Lumabas silang dalawa nung kasama niya babae doon sa loob at nagkaharap-harap na sila sa inuman. Hanggang yun na lang, pinaputok ko lang ng bigla nitong suspect. Dalamhati ni Jinky, nagsimula ang lahat ng dahil lang sa alak. Marisol, halika nga, mag-usap tayo. Nasaan si Jinky? Di lumabas po ako. Unang bungad ko pa lang po, sabi ko, Kuya, pasensya na. Kasi, pasensya ka na talaga, sabi ko. Sabi niya, wag mo nang isipin yun. Ikaw naman, sabi niya, alam mo naman na para na daw ka mag-anak ang Torres sa amin. Matapos makipag-usap at nang inakala ni Jinky na ayos na ang gusot sa pagitan nila ni Fernando, nagyaya ang suspect ng inuman sa tindahan nila Jinky. Nang nalingat si Jinky para pumunta sa banyo, dito na hinihila ni Fernando ang gatilyo na tumapos sa buhay ni Mirasol. Siyempre naman, nasa tindahan nila Jinky at tumagay sa inuman si Wilfredo Osit, isang purok leader na pwede sanang sumaklolo kay Marisol. Pero ang hiningan niya ng tulong, pinaputukan na rin pala ni Fernando. Ay, nakita ko po si Purok duguan, akala ko po sa paa lang yung tama. Di, sabi ko, Purok, halika tulungan mo ako. Tapos nakita ko po si Fernando, nakaupo pa. Ang sabi po ni Purok, pare, bakit binaril mo ako? Dagdag ni Jinky, hindi niya raw inakala na magagawa ni Fernando ang krimen. Kasi siyang XO, barangay XO dun sa barangay. Pero kahit sino, walang ligtas sa batas. Kung gaano kabilis ang bala ni Fernando, ganun din kabilis ang operasyon ng pulisya. Kaya agad siyang nasa kote. Kaya lang sa pakikipagtulungan naman ng mga nandoon sa lugar at mabilis ang responde ng pulis natin, ang PI6. Kaya nasundan siya doon sa kanyang pinagtataguan. Salip na pulutan at mga bote ng alak, kinakarap ngayon ni Placer ang patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. Ang murder at saka frustrated murder at saka ang violation ng Comprehensive Firearms Law. Pero hindi natatapos dito ang laban ni Jinky para kay Mirasol. Mensahe niya kay Fernando. Gusto ko po talagang magbayad po talaga siya. Gusto ko lang po katarungan para kay Mirasol.